sa Philippians chapter 4, verse number 4 to 8. Manindog tapalihog. Philippians chapter 4, verse number 4 to 8. Philippians chapter 4, verse 4 to 8. Okay? So, ako na lang basahon, tanawan ninyo sa inyong barugan, okay? And read it silently while I'm going to read it loud in Philippians chapter 4, verse 4. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think of these things. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa imong kaluoy kanamo. Thank you, Lord, for this great victory nga imong gihatag sa imong makaanakan na kami nagatapok ni balay tigumanan narod sa paminaw sa imong pulong, paghimo nini nga serbisyo o paghimaya sa imong ngalan. Lord, ako nagpray nga ikaw mag-bless kanamo karon and bless your word of God. Wala ko'y mahimo sa pag-deliver nini kung wala ang gahom sa Blang Espiritu Santo. Lord, I pray that you will bless me and guide me. Wayo tugot ko doon mga pulong nga magawa sa akong baba nga dili ka may defy Ginoo. In Jesus' name I pray. Amen. Okay. Okay. Now, if your God is so great, o atong Diyos o sa siya ka dako nga Diyos, awesome and powerful God, but why we worry sometimes? Kung atong Diyos o sa siya kabgamahanan makatubag sa atong pangayoon o ang tanang butang gihimo sa Diyos para sa kaayuhan nato, pero nga naman nga kita nga mga Kristohanon, daghang mga panahon mabalaka ta. Now our God can never be mistaken. All things happen to us is for our good. That's for your good. Onse naitabo sa imong kinabuhi karong simanahon na that's for your good. Para sa kayuhan nato. Ang Diyos wala siya magtinguha sa pagkuha sa mga maayong butang sa mga Kristohanon. Aban ang gusto sa Ginoo nga kita mo grow spiritually. Ang gusto sa Ginoo nga kita mo mature spiritually. Gusto sa Ginoo nga ang mga Kristohanon magamit niya sa dako nga paggamit. In Romans chapter 8 verse 28, and we know that all things work together for good. Okay? Now kinsa man ninyo nagtuo nga ang pagkabalaka sala? Taas ang kamot. Yes. Ang pagkabalaka sala na. Worrying is sin. The title of our message, worrying is sin. Nakasala ka sa Diyos kung mabalaka ta. In our human nature, mabalaka gyud ta sige. Apan maigsoon ko sa Ginoo, dapat kita nga mga Kristohanon, kung moabot na to ang kabalaka, dunay gisulti karon sa pulong sa Dios, aton ning buhaton para dili ta mabalaka. Para di ta makasala, di ta kasupak sa sugo sa Ginoo. Worrying is to choose to withdraw your trust in God. Ang worrying, ang pagkabalaka mo'y pagtalikod nimo, pagpili nga dili ka mutuo sa saad sa Ginoo. You committed sin against God if you worry tonight. Nagpasabot niya na nawala ang imong pagsalig sa Ginoo. Ang pagkabalaka mo ay pagsalikway sa kabubuton sa Diyos sa atong kinabuhi. Usahay ang atong gusto nga ingon ani ang atong kinabuhi. Apan mga dunaghang mga panahon nga atong nakita nga wa gi-allow sa Ginoo ug unsay atong gusto sa atong kinabuhi. God knows the best for us. Amen?
Ang ato lang buhatan is to submit His will. O sa diha nga imong i-acknowledge nga ang atong Diyos gamhanan siya kay kanato. Dili ka mabalaka. Ang pagkabalaka po'y pagkuha sa imong paglaom diha sa Diyos. Ang pagkabalaka mao'y pagkuha nimo sa imong paglaom diha sa Diyos and put to other things in life. Maybe ang imong yung gibutang imong pagsalig nga daghang kag kwarta o gibutang nimo ing pagsalig sa maong mga butang nining kalibutana. And then dunay nahitabo nga nawala kining imong gisaligan. Na mga igsoon ko sa Ginoo, put your trust in God alone. When you are worrying, when you are a worrying person, your face, imong nawong is full of sadness. Diba tinawad na? So ita kabalakas ang atong daghag kunot gyud ang atong nawong. And you become not a blessing to others. Ganahan ba mo sa taog sig kuyog nga sige magulanon kayo ang naong? Ang gisulti sigilag mga kabalakas ang kinabuhi. Of course, kana nga tao di ka makaingon nga maayo sa kuyugon nga naman maapil tag kaguol. Nakakuyog na ba mo tao nga sige hisgutan sige lang problema? Gusto ta mo kuyog sa mga tao nga diin ang ilang hisgutan mga panalangin sa kinabuhi. Gusto ko mukuyog ni Pastor Sode because, kung mag-travel me, well, malipay, murag ang among istorya puno sa kalipay. We don't talk about problems, but we talk about blessing, mga butang na ikalipay sa tao. When you are a worrying person, usa ka tao nga magulanon, your loved ones, they will not follow your faith because people don't like to be sad. Ganahan kami sa kana, baptismo na siya. Sige raman nagka-guol. Tanawang naong ana. Hadlok sad ka, mapariha ka niya. Now, Christian life is a life of joy. Why? Because our joy is based on hope in Christ. If you are saved today, be happy. Pastor, gibulagan man ko guyab. Pastor, wa man ko gisugot. Pastor, wa ko kapasar sa exam. Doon ay katuyuan ang Ginoo niya na. O gani, nag-apply kong pulis. Wagi ko, nakapasar to ko sa exam, pero basta mo tunga ko, di madayon ang training. Antod, wahagig ko, madawat. Siguro kaduha ko nag-apply. But God has another purpose in my life. Di siya gusto nga mapulis ko. Now, in this life, we have plenty of seasons sa atong kinabuhi. Sometimes, nata sa ibabaw, sometimes, nata sa ubos, right? Noon siya ang kinabuhi sa tao, murag ligid. Usahay may mabaw, usahay sa na isala. Maybe today, doon na kay problema. But tomorrow, mabali na sad. Blessing na sad. That's life. Amen? Ngayon sila kung magsigig init, lisod sa kalibutan. Magsigig sa ulan, lisod sa kalibutan. Dapat na ulan, napoy init. Right? Mahimong healthy ang nature. Mahimong healthy ang Kristiyano. Sometimes there is problem, but sometimes there is blessing. That's a season of life. You must, dapat imo nang timanaan. Kita nga mga Kristohanon, gusto sa Diyos nga mo agita og tribulation. Aron, nalimot ko, pakita dinhi. Doon ay gitik si Dr. Army G. Salva nako na God cannot use you greatly if you are not hurt deeply. Amen? Now, what are the commands of God aron dili ta mabalaka? Number 1. In verse number 4, sa atong text in Philippians 4, verse 4, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice.
restore your joy. That's number one. Restore your joy. Now, unsa may meaning sa rejoice? Rejoice means reuse your joy. Mga Kristohanon, hinautunta nga, maayo ta mo tipig o kalipay. We restore the joy, and in time of trials, we use that joy. Usahay kita nga mga Kristohanon, ang atong gi-restore ang mga problema. Mga tao nga diin nga nag-persecute nato. Ito all sadness. Now, ang imos ang kinabuhi, mahimos kang magulanon. The day that we are saved, our heart is full of joy. Restore it and keep it and reuse it in times of sadness. Amen? Now, kung naa ka sa mga pagsulay karon, dapat doon na tayo gitipigan, doon na tayo gitaguan nga kalipay. Now, Pastor, ahaman gikan nga maong kalipay nga akong i-restore. We are commanded by God to rejoice. If we fail to do it, we commit sins against God. Rejoice always. And I say, rejoice. Di ba kaduha gisulti? It is very important. Kung suguon ta sa atong mama, kabalik-balikon gyud pasabot na importante na kayo. Gisugot ta sa Dios to rejoice. We are commanded by God to rejoice. Wala mahigson ko sa Ginoo, bisan sa atong mga balatian, bisan sa atong mga problema o unsa diha, ayaw gibutang ang imong pagsalig sa mga butang ning kalibutana o sa tao, ibutang ang imong pagsalig diha sa Dios. And God commanded you to rejoice. Amen? Isa man ninyo karon magulano ning gabion. Ini mga batanon, ang kagulaan na gilani. Bulagaguyab. Dili sugton. Apan maigsoon ko sa Ginoo as a Christian, all things work together for good. Amen? Now, God's command is to keep your joy. Restore your joy. No one can help you to restore your joy, but you only. No one can help me to restore my joy. Di mo katabang. Ako gyud ang mag-restore sa akong kalipay. Now I can help my children. Di ko katabang sa akong mga anak to restore their joy. But they only. Maigsoon ko sa Ginoo, if you are here in the church and you are not joyful, bagulaanon ka, ang imong gitanaw mga problema, dili mga blessings sa kinabuhi, di ka magdugay simba, oy, mawala gyud ka. Muna kung sa Ginoo, gisugot ta sa Dios nga rejoice in the Lord always. Again I say, rejoice. Now, timanin ninyo, no one can help you to restore your joy, to keep your joy. And you use it. Mura bag imong gitaguan ba? Now, I want to explain you aman gikan ang grabe nga kalipay if you are saved. Na dapat atong taguon nga kalipay, the source of our joy. If you have sadness today, remember the price of salvation, of your salvation. It is more than the price of the whole world. Ang kaluwasan nato, dako kaayog bili. Can you imagine? You are saved, padulong na ka sa langit, your sin is forgiven. Sa una mo ato unta ka sa imperno, mag-antos ka sa walay katapusan. But today you have an assurance, 100% assurance, kung mamatay ka, mupuyo ka sa langit, kauban sa Ginoo by faith of the Lord Jesus Christ. Dili nako ibaylo ang akong kaluwasan sa kwarta sa tibuok kalibutan. Umaingon ang anak ni Henry C. na ang iyang kwarta, iyang tanan niyang kwarta, iyang paliton ang akong kaluwasan. Nya paghuman di na kuluwas. Ako ang iyang kwarta. Dili ko musugot, ay
Kamo sugot mo? Unsa ka ang yawa, moingon ninyo nga, okay, I will take your salvation just for one day, o tagaan takag $1 billion. Just one day. Ang ba niyo sugot may pastor oy? Unyag, mamatay ka. Na imperno ka. Buang yuta kung musugot ta. Nga naman, ang atong kaluwasan, dako kayog bili. Do you realize unsa ka dakog bili sa kaluwasan nga imong nadawat? Now, that joy is enough sa kaluwasan nato. Ang kalipay, igo na nang atong i-restore. And then when time of sadness, when times of trials, remember your salvation. Reuse your joy. Amen? Kaigsoon ko sa Ginoo, kung kita mga Kristohanon diri pagsimba na to, guol kay itong mga nawong nganong naguol magkakay daghantag mga problema. Hey, mga igsoon ko sa Ginoo, inigabot na to sa langit, impas ta ng utang. Amen? Pero batiya po na itong mamatay tao nga nagbilid tag utang. Bayaran sa na to atong utang. Inoon, kung mabalik ng Ginoo, di na kita kabayadan na. If you are facing trials today and you lose your joy, reuse the joy of salvation. What are the case not to be worried? Number one, restore your joy. Number two, let the people know who hold you. And Philippians chapter 4, verse number 5, let your moderation be known unto all men that the Lord is at hand. If you are sad or worried, let the people know. It means share the gospel, witness kayong Diyos, hapit na siya mabalik. Kung na kay problema karon, una ang Diyos, hapit na siya mabalik. Nga ang gusto sa Diyos, ngayon mong isugilo ng mahayong balita. Kung naaka sa sitwasyon karon nga naaka sa mga problema, ayaw pagsigig mukmuk sa imong kwarto, ayaw pagsigig hangad-hangad nga diin sige gunahuna sa imong problema. Go out and share the gospel. Pangitag tao nga imong masuginlan sa pulong sa Dios. And I will say to you, imong problema mawa siya. Because that's what the Bible says. If you are sad or worried, let the people know. Let your moderation be known to all men. All men, the Lord is at hand. Who hold you today? What makes you happy today? Because of your handsome boyfriend? Because of your beautiful girlfriend? Basta makadumdong ko sa akong uyab, sa akong lipay yun ko. Kung kana mo gibasi nimo ang imong kalipay, sooner or later you will become broken-hearted because your anchor holds in a wrong place. Maigsoon ko sa Ginoo, wa tay kasiguruhan ining kalibutan. That's the truth. Ang atong kasiguruhan naaragyod sa Ginoo. Ang atong paglaom naaragyod sa Ginoo. Wa gyud talaing paglaom nining kalibutan. Daghan na karon mga company sa China na close. Bisan pa mga company, mga giant company nga never sila nagunahuna nga mahitabo ni nila. What makes you happy today because of material things? Your happiness today will add to your sorrow in the future. Sa bago ko nakapalit og sakyanan nga sikanan nga super salon nga Toyota ba to? Alam mo to? Toyota no? Pula, Nissan, Nissan. Pula. Meron akong palit pertin akong lipaya gipautang sa tagiya. Pagkagabi akong lion og naaraba. Iniglakaw na ko, inigpark na ko. Maguol ko kung naay mo hikap. Naunsa naman noon. Pero lipay ka mo na nagtinungdan sa imong mga kagulaanan. Gihulaman, gidalas kagayan.
wala gi dugay, wala mauli dayon. Perti na kung guula kanang permiro patanay sakyanan. Kung pwede pa lang, di na to sakyan atong alsahon. Kung naa na to na gibutang atong kalipay. Nalipay ta pag-abot, pero pagkadugayan mo, sa atong mga kagulanan. Nganong mo padayon ta sa atong kinabuhi. Nagpadayon ta sa pag-alagad sa Diyos because the Lord is at hand. Amen? Let the people know who holds you today. Kinsay nagawid nimo. Nganong naa ka diri sa church? Na ako pastor ka, na ako'y uyab din sa church. O nagbuwagan ka. Ang nagawid ni mo uyab. Ang nagawid ni mo kay trabaho sa SLB. Kung wala kay trabaho, di na ka mo simba. Pagkaluoy. Ang usa ka Kristohano nagawid niya material things, luoy nga Kristohano. Material things is temporal. Aba lower price, aba maigsoon ko sa Ginoo, kundi na to ibutang sa Dios ang atong paglaom, we can serve God nga malig-on ta nga nag-alagad sa Dios. Let the people know who hold you today. The Lord is coming soon. Ang nagdala siya ganting sa mga Kristohano na nag-alagad kaniya. In Matthew chapter 16, verse 27, for the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and he shall reward every man according to his work. Ang atong Ginoo nga si Jesus Christ, mubalik siya o nag-andam siya ganti para sa matag-usa ka Kristohanon nga nag-alagad kaniya. Ang Ginoo, wala siya mubalik aron yan taga-reward kinsa tong naay nindot nga uyab. Wa kana tanan diri ra nas kalibutan. Usay kamo mga batanon ang inyong gitan-aw pagkagwapo ra gyud, pagkagwapa. Sa kani mo gini kabuton sa Ginoo kay gwapo, matso. Unyag mabangga na kuno sa kuan. Haligi. Makiang na, mapislat ang ilong. Ay igsoon ko sa Ginoo, importante kayo before mo manguyab, magampo sa. Dani nananghid ako ganina, nagingon siya, pastor, mananghid ko nimo, magpray ko. Dayon ni siya, muadto ko sa balay sa babay kay mananghid ko na nga manguyab. Iyon ka kay magpray ka. Abay na magpray nga manguyab na ka. Oy, kamo diri na uyab, ayaw ka mo pag angkas-angkas sa motor. Kinsa maingon ninyo nga okay na sa SLB magangkas sa motor? Panduklong ko na inyong mga ulo inuuna. Natumo-tumo oroy mo ay. Una kamusad, itugan sa dinyo. Hindi mo po na sila magpakita para atong mabadlong. Kung saan man pagkahimo ninyong panalangin, kung saan man ang blessing sa Ginoo nga sa inyong panimalay, inyong i-preserve ang inyong kinabuhi, mawala na ang panalangin sa Ginoo. Nadagan sa mga Kristohanon karon, grabe ang ilang kabalaka. Grabe ang ilang kagulanan kay nakalimot sila nga ang Diyos nagkupot kanila ug siya hapit na mobalik. Ang mga guerrilla sa Second World War, wala sila mo surrender sa mga Hapon bisan sa ilang kalisod tungod kay nagsaad si General MacArthur, I shall return. Kita sa gisaanan sa Ginoo nga mobalik siya. Jesus said, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Inumdumi kung naa ka sa mga problema karon, ang Diyos, hapit na siya mobalik. All our problem is gone when Jesus comes. Amen? All our problems and worries is for this world only. Dinidin kalibutan na.
There is no crying in heaven. Let the people know who holds you today. It is God who holds us, and His coming is very near. Bisan taliwala sa mga problema o kabalaka, padayon ang imong kalipay sa pag-alagad sa Diyos. Makita si Kristo sa imong kinabuhi. Ang mga tao ba yan, no? Di na sila mabasa sa Bible ng mga unbelievers, pero gibasa nila itong kinabuhi. Yan mo labay ka sa ila, paduong ka sa simbahan, piting mugutan ni mo sa pagdali mo niya. Gaya pa niyo, isog kay ka na pagbalik ni mo, guul, kay nawalihan ka, perting guula sa imong naong. Ang imong silingan, di ginamaluwas. Pero makita nila nga masaya ang atong naong, malipayon ta, amen? O sala nindot gining mga Kristohanon, gusto ko mo musunod din nila. Gusto ko musimba diha kay malipayon ta. Amen? Now how about you today? How about you tonight? Are you sad or are you happy? Dapat malipayon ta kay sugo na sa Ginoo. Now, unsay sugo sa Dios aron di ta mabalaka, restore your joy. That's number 1. Number 2, let the people know who holds you. Number 3, keep talking to God. In Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Be careful for nothing but everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your requests be made known unto God, and peace of God with passeth all understanding shall keep your hearts and mind through Jesus Christ. Keep talking to God in prayer in everything. Detalye nga mga pangayo diha sa Ginoo in everything. Pastor, mag-ampo ba ko o gunsay akong kurso? Yes. Labi na kung kinsa imong pangasawon, kinsa imong banahon. Pastor, ka nang uyab, mag-ampo pa? Of course. Kung maminyo kag sayop nga tao, wala na yun, sayop na yun na. Tingin na gina mabalik pa. Every day, acknowledge the presence of God in your life. You can talk to Him in all things. Pastor, kung maadto ko sa merkado, magampo ba ko sa Ginoo? Yes. Nagiyahan ka sa Holy Spirit, Lord, Holy Spirit, guide me. In everything, in your businesses, kinsa nga tao, kung sa inyong buhaton, para mag-improve ang atong trabaho o atong negosyo, we need to talk to God. Give time in prayer. Ako nang gisulti sa una nga doon ako giset nga time sa diya nangita ko kasawa. Delikado ng asawa eh. Kasawa kagwa isog ayo Lupad yun ang mga kaldero. So, kung kamo way ampo-ampo kinsa inyong pangasawon, kinsa inyong pamanahon, pag practice na lang mong karate para makalikay mo. Pero mahigsoon ko sa Ginoo, you need to pray. Give time in prayer. Lord, help me. Lord, guide me. Unya na kamo ampo, kung nakita na ka mga bituon, muatras ka, di nakaka-atras. And talk to Him with thanksgiving. Kung nakalimot ta sa kaayo sa Diyos, we start worrying of many things. Remember the goodness of God. Remember God. Kung sa kaayo ang Diyos sa imong kinabuhi. If you worry or you have problem, kneel down and pray, and peace of God with passeth all understanding shall keep your hearts. The peace of God and peace. The peace of God and peace with God has different meaning. Peace with God, peace with God, it speaks about the day that you are saved. You have peace with God. You have peace with God through faith on the Lord Jesus Christ. In Romans chapter 5 verse 1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Now, peace with God, it speaks about the day that you are saved. You have peace of God
in trusting God in the middle of crisis. Maigsoon ko sa Ginoo, kita tanan nga naluwas doon na tayo peace with God. But not all Christian doon ay peace of God. Why? Because we don't trust God in times of our crisis. Kung doon na naitabo nimo, dili maayo, just remember this, gitugot na sa Dios para sa imong kaayuhan. Because God loves you so much. He wants to bless you. He wants to enjoy. Nga mo enjoy ka sa imong kinabuhing Kristohanon. Pero sayang atong gusto, atong paagi. Right? Kung nakabalo pa lang ko nga mapastor ko karon o manhimo kong Christian businessman, dili gyud ko mo-apply og pulis. Salamat ko sa Ginoo nga wa ko gidawat. But that day nga wa ko gidawat, nag-uol ko. Nakapanghaggo ko nganong wa gitugot sa Ginoo. Naka-question ko sa gahom sa Ginoo. Kaya daghang mga pastor nag-pray sila nga madawat ko pero wa may gitubag sa Ginoo because ang Diyos doon na siya pinakamaayong plano sa akong kinabuhi. Just believe it. Just peace of God. Now, peace with God, that's what you get when you are saved. Peace with God. But peace of God, that's what you get when you pray and trust Him. You don't have peace of God kung dili ta mo salig sa Dios. Dili na to ibutang ang atong pagsalig sa Dios sa panahon sa atong kalisdanan. Dili na to ibutang ang atong total trust diya sa Ginoo when there is bad things sa imong pananaw nga nahitabo nimo. Nga ang Dios may katuyuan niini sa akong kinabuhi. And then, kung doon na kay peace of God, you can rejoice in times of trials. Amen? Now, God's command how not to be worried. Number one, restore your joy. Meaning, reuse the joy of your salvation. In times of bad things, nga sa imong tanaw, dili maayo nahitabo nimo, remember your salvation. Reuse. Store the joy. Mura gibutang nimo sa imong budiga ang joy sa imong kaluwasan. And in times of trials, sa imong gamiton ang maong joy. Amen? And that's the command of God. You commit sins against God kung sa kakakristohanon, magulanon ka. Kung sa diha nga na magulanon ta sa mga butang nga nahitabo nato nga itong tanaw, dili maayo, just like you said, God is not good for me. You blame God. Kristohano, hindi na to ang ngayon, i-blame ang Ginoo. God is good. His plan is perfect for me. And His plan is perfect for you. Now, God's command, how not to be worried, restore your joy, let the people know, hold you. The Lord is at hand. Keep talking to God. And number 4, last, be careful where you park your mind. Be careful where you park your mind. Kita mga Kristohanon kung bisag unsa lay atong gihunahuna, gibutang na to. Well, it's normal nga usay makahapit atong manahuna bisag asa, but to not park in the wrong parking. It parks sa sakto. Now atong basahon in Philippians chapter 4 verse 8, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good report. If there's any virtue, if there be any praise, think all these things. Dapat kabaluta, ana to ibutang ang atong hunahuna. Ana to iparking ang atong hunahuna. Think of these things. Dili tanan natong hunahunaon. Sige. Doon na lay atong hunahunaon. If there is any virtue, good report. Think of these things. God wants you to think those who are lovely. Good report. Satan knows. Kung imong hunahuna tuwa sa wrong parking,
ma-distracted ka, ma-discourage ka. And you become sadness and miserable. Nganon doon ay mga Kristohano nga nagpasan sila daghan kaayong mga pagmahay, kabalaka, mga kalagot sa mga tao, sa mga ubang Kristohanon, because they park their mind in the wrong place. Ayaw ibutang imong nuna sa lugar nga dili maayo, kay mahimo kang miserable. Young people, listen to me. Don't marry a person who are critical, because their talent is to be sad and miserable. Kita mong tao, they always look for wrong things sa ubang tao. Kung imo siyang mahimo kag maayo niya, ang iyang gitanaw unsa ang mga butang nga wa nimo mahatag nga dili maayo para niya. Iyang kalimtan ang tanan nimong gihimo para niya. Sometimes naana sa atong church na klase nga mga tao. They always look for the mistake. They are always looking to those things nga dili maayo. Kung maminyo ka ingon-ana nga klase nga mga tao, mapariha kaniya. Ang ilang talento mao ra gyud ang kanang magulanon ug pagka-miserable. Number 2, don't marry a person who are unthankful. Dili mapasalamaton because they want you to be like them, unhappy and miserable. Ngano kung mangayo ta sa Ginoo, kung naata sa kalisdanan, sugo sa Ginoo, rejoice, reuse your joy of salvation. Unya, mag-ampo ta sa Ginoo. Mag-pray ta with thanksgiving. Why? Aron makahuna-huna ta unsa ang kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang mga tao ang ilang nakita, ang ilang makita ra gyud ang mga puling sa ubang tao, pero wa nila makita ang troso sa ilang mata. Now, all born-again Christian is God's example of His goodness. God wants us to rejoice and not to worry. If you are a worrying Christian, dili yung ka mahimong malipayon kung magulanon yung ka kung sige kagabalaka. We are all God's billboard. Kitang mga Kristohanon maratag billboard. Kita kag billboard, butang diya. Kuanta sa Ginoo, advertisement ta sa Ginoo. Sa dihang na save ka, ang imong silingan nagtan-aw nimo sa imong kinabuhi. Dapat makita nila nga malipayon ta nga mga Kristohanon. Amen. Kung mga unbeliever moadto sila sa baylihan, sa diskohan, murag saya kay lang naong iniguli nila, grabe nga mga kagulanan kay nangahubog na sila. Mga Kristohanon how much more sa mga anak sa Dios. Dapat mosulod ta sa simbahan nga malipayon, excited ta, o mugawas ta sa simbahan nga excited ta, malipayon ta kay ang atong Dios maayo nga Dios. Amen. Kanang wa maluwas ining sulod sa simbahan mo na magulanon. Kay wa man na maluwas. Diba? Pero kung tinuod kang naluwas, malipayon ka. Kung akong Bible studyhan, naingon siya, Pastor, no, lahi ra gyud no, kanang nagdawat ata sa Ginoo ba, kay kung di ta mo simbak kuyawan man ta, murag di ta mahilo na. Iko, amen. Mo na ilhanan nga luwas nang yug ka. People always observing us. Ako na nag-iingon ganina, they don't read the Bible, but they read our lives. Ibasa nila itong kinabuhi. Let the people know it is God who hold us. It is God of whom we trusted. Ipikita sa mga tao nga na sa Diyos, imong gibutang ang imong paglaom. Wala ko masayod na itong tanan, unsa na sa imong kasing-kasing karon. If you have problems, if you have sorrow, o nila mga unspoken requests, mga kagulanan nga dili angayan ikaguol. Sa una, doon ay ko yung mga sayang yung people ang ilang gikagulan, dili angay
kagulan. Right? No, di ba? Ini kami niyo, na ninyo, siya, uy, di man ito problema to sa una eh. Naguol kay ang iyang crush, wala siya gi-smiley. Mura nagyog, ikamatay. Halos na mangitag pisi. Uy, mga Kristohanon, ang luwas, dili ta magunahon nagkuha sa atong kinabuhi. If you are saved, usay ang atong emotion mo atong kanang ang atong na sentro sa atong kinabuhi. Ay igsoon ko sa Ginoo, hinautot na inyong nasabdan unsa ang kinabuhi. Ang kinabuhi iyan sa Ginoo. Magbantay ta sa atong mga plano sa kinabuhi nga ang tanan atong itugyan sa Dios diha sa pagampo. Be careful for nothing but everything by prayer and supplication. Tanan nimong buhaton sa imong kinabuhing Kristohanon. Pangayua sa Ginoo. Park your mind what God wants you to park. Philippians chapter 4 verse 8, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think of these things. Daghang mga maayong butang nga gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Count your blessing one by one. Amen? Pagkagamay sa imong problema, nawala na ang daghang panalangin sa Ginoo nga gihatag niya sa imong kinabuhi. Christian, usbon ako, it is God's command to rejoice. Amen? God wants you to have joy, and He does not want us to live in sadness. Kanang akong mga anak ganing usahay ma-irritate ko kung guyugon ako sila nga magulanon sila. Panalitan, mga bata pa na sila, di sila ganahan o gaana ko sila dadon o matumisa ka ng sa bakery kay gusto ko magtrabaho sila gamay, si ama mo sa diyan maglakaw mugot. Dili ko ganahan mo reward nila. Imbis ka una magpalit ko ice cream, di na ako palitan. Pero kung mukuyog sila na ako, lipay ka sila. Sama pa, atong siligan ni pa. Oo, siligi na. Pero tinlipayan ako eh. Paigsoon ko sa Ginoo, kung Kristohanon ka karon, naluwas ka. Ang imong kinabuhi puno sa pagmahay, mga kagulanan ang imong Ginoo na. You park your mind in a wrong parking. Withdraw your mind. Think about the goodness of God. Mga butang nga gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. O kung sugo na sa Dios, gusto niyo sa Dios nga imo nang himuon. O naa ka sa kabalaka karon o kasubaanan, don't park your mind in a wrong place. Change your parking. Remember your salvation. Ang katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi, nganong buhi pata, nganong wa pata gipatay sa Ginoo, aron ta magamit sa Dios to share the gospel. Let the people know who hold you today. It is God who hold us today. The Lord is at hand. Kung naa ka sa kagulaanan, tomorrow, tonight, kung napay panahon, find somebody and share the gospel. I'm sure 101% ang imong mga problema, kagulanan, mapulihan sa kalipay. Ang Diyos mo'y tagiya sa mga maayong butang. Just trust God. Ang Diyos dili siya mamakak. Gimahal ka sa Ginoo. Ang Ginoo nagtagad nato. Ipakamatyan ta sa Ginoo. Do you remember this? Ingon sa pulong sa Diyos. Iya ganing gihatag ang iyang anak to die to the cross,
to save us. How much more sa mga gagmay mga butang nining kalibutan nga atong ipangayo. Ang Diyos gusto siya i-keep kaniya. Dili sa gusto nga magmiserable ka. Just remember that. Be joyful sa imong kinabuhing Kristohano. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God. You are so great, God. You are sa kagad-Diyos nga gamahanan. Nagpangga ka namo, nag-amuma ka namo. Lord, I don't know kung na may mga Kristohanon. Na sila sa kagulanan, sa worry, sa mga butangan na itabo silang kinabuhi. Lord, I pray. Please, O Father, hupayang ilang kasing-kasing. Ang imong pulong Ginoo nga ilang maduduman. Na dapat kami magmalipayon. Dapat Ginoo, mahibawan sa mga tao who hold us today. Kamong i-share ang mayong balita. Pag kami Ginoo, tanang butang, among kabalaka, kahangawa, mga problema, among idadon diya kanimo sa pag-ampo. Lord, dili kami angay mabalaka if we can pray. Kung ang tinuod nga among Diyos gamahanan, kung nagtuo kami nga among Diyos gamahanan, maayo kasaligat, nga naman Ginoo nga kami mabalaka. Lord, I pray, O Father, that help us, that our mind, dili kami magunahuna sa mga ubutang nga dili maayo. Dili among ibutang among unahuna sa mga butang nga mga maayo nga imong gitugot sa among kinabuhi. Lord, the devil knows kung ang mga Kristohanon nangalagad nimo na sa mga kagulanan sa sayop nga pagbati. Lord, ma-discourage kami og mapalayo nimo. Lord, help your people to understand the word, to rejoice always. Suma sa gisulti nimo sa imong pulong. In Jesus' name I pray. Amen. Okay? Maayong gabi kaninyo.